Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na hindi malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang ebanghelyo natin ngayon ay bahagi pa rin ng mission discourse ng ating Panginoong Hesus. Ang mga tagubili niya sa mga isinugo niyang alagad. Pero pansinin natin, ilang ulit niyang sinabi ang mga salitang, "Huwag kayong matakot." Hindi ba't kapag inuulit-ulit ng isang guro ang isang bagay, ito'y dahil mahalaga ito at madalas nating makalimutan? Oo, totoo. Ang pagiging alagad ay mahirap. May pag-uusig, may pagtanggi, may sakit. Pero ang paalala ni Kristo ay malinaw. Huwag kayong matakot. Bakit? Dahil kilala ka ng Diyos at mahalaga ka sa Kanya. Sabi ni Jesus, walang alagad na higit sa kanyang guro. Ibig sabihin, kung si Jesus nga, ang guro ay nakaranas ng pag-uusig, paano pa kaya tayo na kanyang mga alagad? Kapag tayo tinatawanan dahil sa ating pananampalataya, kapag tayo'y hindi naintindihan ng pamilya o kaibigan dahil sa ating mga paninindigan, kapag ikaw ay gumagawa ng tama pero ikaw pa ang napapagalitan, huwag mong isipin na ikaw ay talunan. Ito ang pinaparamdam sa atin ng mundo, na ang pagsunod kay Kristo ay tanda ng kahinaan. Pero sa totoo, ito ang tunay na lakas. Ang lakas na tumatayo kahit nag-iisa. Ang tapang na nananatiling tapat kahit pinagtatawanan. Sabi rin ni Jesus, walang natatago na hindi mahahayag. Ito ang paalala na ang katotohanan ay laging lulutang sa gitna ng fake news, ng chismis, at kasinungalingan. Ang isang alagad ni Kristo ay dapat manindigan para sa katotohanan. Hindi dahil gusto niyang manalo sa argumento, kundi dahil ang katotohanan ang nagbibigay ng buhay at ng liwanag. Minsan, ang totoo ay hindi sikat. Ang totoo ay hindi komportable. Pero ang totoo ay palaging pag-ibig. At kung may pag-ibig, may presensya ng Diyos. Pakinggan natin ito. Sabi niya, hindi ba't ibinebenta ang 2 maya sa isang salaping tanso? Ngunit kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa nang hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok sa inyong ulo ay bilang na, kaya huwag kayong matakot. Mas mahalaga kayo
kaysa sa maraming mga maya. Napakasarap pakinggan, mahalaga ka. Mahalaga kahit sa gitna ng takot. Mahalaga kahit may kahinaan. Mahalaga kahit ikaw ay walang sinasabi sa mundo. Sa mga sandaling iniisip mong wala kang halaga, na parang wala ka ng saysay, na parang di ka pinapansin, alalahanin mong may Diyos na nagbibilang ng buhok mo. Hindi dahil walang magawa ang Diyos, kundi dahil ganun kanya kamahal. Ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama sa langit. Minsan, nahihiya tayong magpakita ng ating pananampalataya. Nahihiyang mag-sign of the cross sa pampublikong lugar. Nahihiyang manalangin sa harap ng pagkain. Nahihiyang manindigan para sa dangal at sa katotohanan. Pero tandaan natin, ang bawat pagkakataong kinikilala mo si Kristo ay mga pagkakataong kinikilala ka rin niya sa langit. Hindi sayang ang pagtanggap sa pagiging alagad dahil hindi ka kailanman nakakalimutan ng Diyos. Mga kapatid, marahil marami sa atin ay takot. Takot mawalan, takot mapahiya, takot masaktan, pero ang pananampalataya ay hindi kawalan ng takot, kundi paglalakad kahit may takot. At sa bawat hakbang na iyon, kasama natin ang Diyos na nagsasabing, huwag kang matakot, kilala kita. Sa anong bahagi ng ating buhay tayo tinatawag ni Jesus na huwag matakot? Handa ba tayong kilalanin siya sa harapan ng tao kahit ito'y may kapalit na pagsubok? Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming beses akong natatakot. Takot na hindi ako sapat. Takot na hindi ako maintindihan. Takot na mawala ang mahalaga sa akin. Ngunit ngayon, narinig ko ang iyong paalala na mahalaga ako sa iyo, na hindi mo ako kinakalimutan at sa bawat pagsubok, kasama kita. Bigyan mo ako ng tapang na manindigan ng pananampalatayang tapat at ng pusong bukas na kilalanin ka sa bawat araw ng aking buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.